Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Lagi tinabiyag mo na daman ti Hallelujah. Hallelujah. Ang mga buhay. Sumigaw ng Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let's pray. Father God in heaven, we thank you. And we feel your presence. At this moment, Lord, bless the word. Bless your servant. And also bless every years that we're going to hear your word. In Jesus' mighty name, this is what I pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, itutuloy po natin yung tema po natin last Sunday. So, remember our theme? Last Sunday? So, the 6 lessons from the life of King Asa. Hallelujah. And our first division is? Ano yung unang division po natin? That? Okay, that when we put God first, or God put us in circumstances, rather, where we have to rely on Him. That's the first. And the second one is, stay close to God. Number 3, do what is right. Amen. Do what is right. Aramidam no anya iti apa giso. Gawin po natin kung ano po yung tama. So, do what is right even when it comes to family. Amen. Mahirap Amen. yun ah. Do what is right even when it comes to family. Now, sa buhay po ni Asa, dumating po yung time na kailangan niya pong bigyan ng lesson yung pamilya niya. Isang member po ng pamilya niya. Dahil yung lola niya na si Maaka ay gumawa po ng images na siyang sinasamba niya. And remember, kung naalala niyo po, yung isang ginawa po ni King Asa together with the Israelites, ano po yun? Sa Judah, ano po yung ginawa nila? Na nag-oath-taking po sila, di ba? Ano po yung oath-taking nila na yun? Na dapat lahat po ng taga-Judah ay kailangan kailangan po nilang manampalataya sa Diyos. Amen? Yun po yung panata po nila. Ginawa po nilang oath-taking. At kung sino po yung hindi mo susunod ay kailangan po ng punishment. Ano po yung punishment na yan? Kailangan po mamatay. Paano kung gawin kayo ng Panginoon ngayon yun? Napakahirap naman ang sumunod sa Panginoon pag gano'n. At yun po yung reason kung bakit ang ginawa po ni King Asa sa lola niya na si Queen Maaka, tinanggal niya sa pwesto dahil po doon sa pagpapagawa niya po ng images na yun po yung sinapa niya. Now, the question is, kaya ba natin gawin yun sa pamilya natin? Pag nagkamali sila, kailangan nating ipanes or kailangan po ng doon sa ginawa niyang consequences, kailangan po natin silang bigyan po ng punishment. Can we do that? Bawal pumalo dito, di ba? Na. Napakahirap naman. No, mga kapatid. Now, ang gusto ko pong makita po natin kung gaano ka-brave itong si King Asa. Kaya, tignan po natin kung gaano po ka-brave si King Asa dito. Kasi napakahirap kasi na yung lola mo, tatanggalin mo doon sa pwesto niya. Dahil doon sa pagkakabili na yan. Napakahirap po yan. At kung pupunta po tayo sa mga, sa ngayon, sa sitwasyon po na, sa loob po ng pamilya natin, mayroon po nagkamali, can anybody do what King Asa? Can someone rather do what King Asa?
Yun po yung tanong sa atin ngayon, kung kaya ba natin gawin yon. So makikita po natin dito, napaka-brave po ni King Asa na mas maganda ng makita ng buong karyan niya, na makita nilang natanggal sa pwesto yung lola niya dahil doon sa ginawa niyang pagpapagawa ng imbes na yun yung ginawa niyang sinamba, kaysa doon sa masira yung oath-taking na ginawa nila. At kung pupunta po tayo sa ngayon, mas maganda na po yung ini-embrace natin yung nire-review po natin yung nasa loob po ng pamilya natin na nagkamali. Kaysa doon sa pinapakita natin, mahal naman natin kasi sila, kaya ayaw nating mapahiya sila. Tama ba yun? Na dahil dun sa pagmamahal nun, kailangan natin siyang hindi ipanis kasi mahal naman natin sila, or pupunta to tayo doon sa kailangan natin siyang i-review kasi mahal natin sila. No? So, makikita po natin dito, yung ginawa po ni King Asa, ay talaga pong tinanggal niya po yung lolo niya. Now, in the book of 2 Timothy chapter 4, verse 2, sabi po dito, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. See the words, careful instruction. Hindi po mali na magalit po tayo sa loob po ng pamilya natin. But see to it what Paul says in his word, na kapag nagalit po tayo, yung makakarinig po doon sa mga boses na lalabas sa buwangan natin, see to it na mayroon pong matututunan yung mga makikinig. Amen? Iba kasi yung pag nag-rap na ang isang nanay. Oo. Pag nagalit na po at kailangan po na be watchful po tayo doon sa mga words na lalabas po sa mga bunganga po natin. Hindi lang po sa mga nanay. Ganun din tayong lahat. Kailangan po natin i-watchful po yung bunganga natin. It can be so hard to stand up to family. Life can be difficult when our family does not understand our pain. Kung minsan, sa loob po ng pamilya natin, mayroon po yung hindi nakakaintindi doon sa pain na mayroon po tayo. Di ba? Kung minsan, ganyan naman sila, hapo-hapo juice. Mayroon po nasasabi na gano'n, no? Di ba? Pero, pag kailangan po ng correction, sabi na, maliwanag naman. Sa sulat po ni Timothy, na pag nag-correct po tayo, nag-review po tayo, nag-encourage po tayo, see to it po na mayroon po careful instruction doon sa mga gagawin po natin. So I salute doon sa time na to, si King Asa, na nireview niya yung lola niya, hindi niya lang nireview, tinanggal niya pa doon sa position na mayroon siya as punishment doon sa consequence na ginawa niya, mga kapatid. Ano yung pangatlo? Do what is right, even when it comes to family. Number 4. Ito yung topic natin kanina sa Sunday School. When God gives you blessings, do not rely more on the blessing than the blesser. For God. I repeat, when God gives you blessings, do not rely more on the blessings than the blesser or God. Open and close parenthesis, mga kapatid. God has blessed King Asa greatly with riches from winning these battles. So sa mga battles po na nilaban po ni King Asa at sa mga army niya, kasi during the time, pag natalo po, tinalo niyo po yung isang karya, kailangan niyo po kunin lahat ng karya, ng kayamanan nila. Yun po yung culture that time, mga kapatid. At doon po naging mayaman si King Asa sa laging panalo niya sa mga war, mga kapatid, dito. So yun po yung naging blessing niya, naging greatly with riches siya kasi doon sa lagi siyang nananalo sa mga battles, mga kapatid. As a result, doon sa mga yon, mga kapatid, instead of relying on God, he relied on his riches. Why? Because dumating po kasi sa punto, nung nalaman po ng mga taga
Kingdom of Israel. Remember ha, iba yung Kingdom of Judah at saka yung Kingdom of Israel. Now, nung nalaman po ng King of Israel na yumaman na po itong King of Judah, gusto po nilang i-conquer itong kingdom na to. So ano pong ginawa nila? Tinakpan po nila, linagyan po lahat nila ng bakod yung paikot doon sa mga daan na pupunta po ng Kingdom of Judah. For what reason? Para wala nang makalabas sa kingdom na yon at hindi na makahingi ng tulong si King Asa sa iba. No, yun po yung ginawa ng Kingdom of Israel. Now, dito sa punto na ito mga kapatid, sa unang-unang taon po ni King Asa as a king, kapag po sila'y makikipaglaban, ano po yung unang ginagawa niya? Nagpipray at umiiyak pa siya na kailangan niya ng tulong. Pero dumating po sa punto, after that 35 years na pagiging hari niya, dumating po yung time na to, yung sinasabi ko na yung Kingdom of Israel, kakalabanin niya po itong Kingdom of Judah. Ano pong ginawa ni King Asa? Imbes na po na yung ginagawa niya dati na lagi siyang humingi ng tulong sa Panginoon, hindi na po yun yung ginawa niya. Anong ginawa niya? Humingi po siya ng tulong sa Kingdom of Assyria at sa Libya. Hindi na po yung sa Panginoon, mga kapatid. At dahil po doon, nakalimutan niya yung nagbigay sa kanya ng blessing. Nakalimutan niya. Now, may mga akala po tayo sa buhay po natin as a Christian na ang alam po natin, ito yung gusto ng Panginoon. Pero ang totoo, ito yung gusto natin. At yun yung nasunod. Mayroon ba yung mga ganong sitwasyon sa buhay po natin? Mayroon ba? Na yung akala natin, yung mga blessings na natatanggap natin o yung mga bagay na nangyari sa buhay, sa pamilya natin, ito yung parang ang tingin natin, ito yung gusto ng Panginoon. Pero ang totoo, hindi pala ito yung gusto ng Panginoon. Mga kapatid. Sometimes, when we are in the midst of peaceful time in our lives, mga kapatid, when things are going right, it can be easy to ignore God and find more joy in our blessings than in God or the blesser. Nga naman pala. Bakit kung minsan, sa buhay po ng mga Kristiyano, yung mga time yung mga time na tayo po ay punong-puno, ang laki, ang dami ng laman ng bulsa natin, because of that happiness na nabibigay niya doon sa pinag-usapan natin kanina, sometimes ay ignore natin ang Panginoon. Kasi ang binibigyan natin ng priority, yung happiness na naibibigay ng blessing na mayroon sa atin. Yung sabi ko nga kanina, sometimes yung mga blessings na yun, hindi yun yung resulta doon sa mga prayer na sinasabi natin. Pero somebody or someone are praying sa atin at dumarating po yung mga blessing na yun. Pero sometimes, imbes na mas lalo po tayong maging close sa ating Panginoon, nagiging close tayo doon sa blessing na mayroon po tayo kaysa doon sa blessing. Sometimes nakakalimutan din natin magbigay ng papuri doon sa blessing. At ito po yung nangyari, mga kapatid, sa buhay po ni King Asa, na nakalimutan niya yung blesser dahil po doon sa mga blessing na natanggap niya. That in times of difficulties, nakalimutan niya yung Panginoon. Sana hindi po mangyari sa buhay po natin yun, mga kapatid. Hello? Yes. Amen. Panglima. Bilis, no? Panglima. Resist the temptation to get prideful with old age. I repeat, mga kapatid. Resist the temptation to get prideful with old age. In Tagalog, labanan ang tukso na maging mapagmataas sa kakandaan.
Yung Ilocano, sarangtan iso-iso nga agbalin anatangsit iti panaglakay. Ito. Natindahan nyo ba yun, yung sarangtan? Hindi. Malalim kasi yun. No. Sarangtan isulisog nga agbalin anatangsit. Yung natangsit, alam nyo yan. Iti panaglakay. Labanan ang tukso na maging mapagmataas sa kapitbahay. Paday, sarap paday. So, nilalabanan ba natin? Alam niyo mga kapatid, habang tumatanda tayo sa pananampalataya, lumalalalim yung pagkakalam natin sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Maliban na lang kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Pero ito yung napansin ko, madaming mga hindi doktor noon, hindi pa masteral noon, wala pang masteral noon, pero nung naging doktor na sila, naging masteral na sila, pumasok na po yung pride. No. Mga kapatid, kaya usapan namin ni Pastor Danny, mahirap din pala pag madami kang masyadong alam. Kasi kung minsan pumapasok na yung Hangin. pride na gusto mo dahil sa alam mo, ikaw yung laging tama. Gusto mong insist, ikaw lagi yung tama. Right. No. Napansin niyo ba yun? Na kung minsan dahil doon sa pagkakalam natin ng madami na ay pumapasok na yung pride. At ito po yung nangyari sa buhay po ni King Asa. Within the 35 years na pagsisilbi niya as a king, nanatili siyang lagi siyang tumitingala sa ating Panginoon. Pero dahil po dun sa meron na siya ngayon, malaki na yung hawak niyang territory, lumaki na po yung ulo niya. At sana po, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo maging ganon. As we all grow older, mga kapatid, we grow wiser. Amen. Amen. As we grow older, we grow wiser. We gain life experience. Yes, di ba? Since we have experienced so much, we can begin to feel confident that we can handle our challenges on our own. Ibig ko pong sabihin na kapag sa buhay po natin, as we grow older and wiser, eto, mayroon kang pagkakataon na lagi kang babantayan ni Satanas para ikaw ay mahulog. Now, the first time na paglabanan mo, yung situation na yan, yung problema na yan. Now, the second time na paglabanan mo yun, hanggang sa lagi kang tinitira ni Satanas para mahulog ka. Sa pang-sampung pagkakataon, yung as we grow older, we grow also in wiser, ito dapat yung gawin natin. Ito, napagdaanan ko na dati ito So, situation na to ngayon, napagdaanan ko na to Alam ko na kung saan ako lulusot. Alam ko na kung ano yung gagawin ko. Alam ko na hindi ako tatalikuran ng Panginoon. Alam ko na kasama ko siya para labanan itong problema na to. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. That God will never abandon me or God will never forsake me. Alam ko yun. Kasi napagdaanan ko na to. Pero kung minsan napapansin nyo sa buhay po natin, doon sa 9 times na pinakita na ng Panginoon kung sino siya, pagdating ng pang-10, parang hindi na naman natin alam yung gagawin natin. That sometimes nagre-rely tayo sa iba. Dumating ba sa punto nyo yan, mga pala sa buhay po natin, sa buhay nyo? Na, pang-10 na na ginawa ng Panginoon, pero nakalimutan mo na naman. Let me remind mga kapatid, let me remind everybody na hindi po natutulog ang Panginoon at hindi po siya
mauma. Yan. Hindi po siya nagsasawa na lagi pong tutulong sa atin. Those who call the name of the Lord will be saved. Kung sino po yung laging tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, lagi pong mayroong salvation, mga kapatid. So yun po yung panlima. Pag dumating po yung mga time na sa buhay po natin, mayroon pong temptation, alam na po natin yung gagawin natin, ha? Hello? Umalis na po tayo. Yung pinaka-the best na gawin. Pag mayroon pong temptation, huwag kang mag-standby na. Umalis ka na. Amen? And read your Bible. And pray every day. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Last. Ano yung panglima? Amen. Panglas, in well. And well. E-N-D. Kailangan po natapusin po natin yung tinatakbo po natin na mayroon pong maayos na sitwasyon. Tapusin po natin ng maayos. Let's fight the good fight of faith. As stated in the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12. That fight the good fight of faith, mga kapatid. Malayo pa, pero malayo na yung narating natin. As a Amen. Christian. Mga kapatid, no? Malayo pa, pero malayo na yung narating natin. Mga kapatid, meron akong naalala na isang anak ng Panginoon. Sabi niya, during sa offering, sabi niya, 15 years, 20 years na akong nagsisilbi sa Panginoon at lagi kong nagbibigay yan araw-araw. Ay, every Sunday nagbibigay ako, sabi niya. Na kung mag-i-stop ako ngayon, sayang naman yung 15 years na effort na binigay ko. Right. Sayang naman yung 15 years, 20 years na nagbigay ako sa Panginoon kung maghihinto ako ngayon. Sa buhay po ng King Asa, ang ganda yung takbo niya eh. Ang ganda na. Talagang saludo ako sa unang 10 taon niya, lagi niyang dinadamay ang Panginoon. Until 35 years, lagi niyang dinadamay ang Panginoon kasama niya. Lagi niyang nare-recognize ang Panginoon. Pero pagdating ng 36 years, umiba yung landas niya, mga kapatid. Kaya yung pang-anin dito, tapusin po natin na maayos yung tinatakbo po natin. Sana po, pag nagkita-kita tayo sa finals, mayroon po tayo lahat doon. Amen? Amen. Amen. Bawal po ang sabit pag papatas na po tayo. No. Bawal po ang sabit. Manong sana eh, narigas mo kay sa kanto ni Manong Maya, nagpangato. Yeah. Kasi bawal ang sabit, mga kapatid. No. So, tapusin po natin na maayos yung karera po natin bilang mga Kristiyano. Amen. Amen. Hello. Amen. Sabi, ito yung wrong misconception ng iba. Mayroon yung sa pagtapos ng karera po natin. Sabi ng iba, doon sa finish line, nandun doon ang Panginoon, oh, kaya mo yan. Sige, takbo ka lang. Pagpagod ko magpahinga ka, kaya mo yan. Sabi niya, pero alam nyo, hindi naman ganun ang Panginoon eh. Habang tumatakbo tayo, kasama natin siya, mga kapatid. Amen. Hindi siya naghihintay doon. Kasama natin siya kung pagod tayo. Binubuhat niya tayo at siya tatakbo para sa atin. Amen. Amen. So let us run, mga kapatid, na maayos po yung pagtakbo po natin. There are some times that we commit sin, but hindi po tayo nananatili doon. Amen. Amen. Hindi po tayo nananatili doon. Pag may mga pagkakataon po na gano'n, mga kapatid, let us always back to the basic. Eto, yung armas natin. May isang nanay, tinanong siya kung ano ang Biblia sa kanya. May isang nanay. Tinanong siya kung ano ang Biblia sa kanya.
Sabi ng nanay, itong Biblia na to, sabi niya, itong Biblia na to, ito yung rason kung bakit ako tumalino. Sabi niya, dahil sa takot ko sa Panginoon, nabigyan ako ng wisdom. At yung wisdom na yon, yun yung nagbigay sa akin para kilalanin kung sino si Jesucristo. Kung sino si Jesucristo, yun yung tinignan ko kung paano siya namuhay sa lupa noon. At yun yung gusto kong gawin, sabi niya. At yung Jesucristo na yun, yung nagbigay sa akin ng second chance para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Amen. At hindi ko yun sasayangin. Hindi ko yun sasayangin. Dahil yun yung, sabi niya, nakita ko na kung ano yung purpose ko, kung bakit ako nandito ngayon sa loob ng simbahan o bahay ng Panginoon. Para magamit yung buhay ko, hindi lang para sa akin, pero yung para din sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen. Amen. Anyway, tapusin po natin na maayos yung pagtakbo natin bilang mga anak ng Panginoon. Mapagod po tayo sa kakatakbo, pero huwag po tayo mag-alala. Sabi ng Panginoon, kung napagod ka na, magpahinga ka sa Kanya. At alam kong hindi ka na pababayaan. Amen? Inwell. Tapusin po natin na maayos yung mga tinatakbo po natin. At pagdating po ng finish line, I assure you, pagdating po natin sa harapan ng Panginoon, yan yung anak ko na yan. Ipagpapamalaki tayo ng ating Panginoon. Yung anak ko na yan. Well done. Hindi niya sasabihin, well done, Reverend. Dakwag, hindi po gano'n yung sasabihin niya. Well done, my faithful Amen. servant. Amen. Well done, my faithful servant. Inwell, mga kapatid. Inwell. Huwag po natin kakalimutan na tapusin po natin na maayos yung pagtakbo po natin. At pag natapos po natin yan, napakalaking reward po matatanggap natin. Hindi man po dito, pero sa mayroon pong reward na matatanggap po natin. Tayo po tumayo. Tayo po matatanggap. Hallelujah. Aming banal na Diyos, maraming salamat po sa aming pong natutunan ng mga salita sa oras na ito. Maraming salamat po sa buhay po ng Tingasa na mayroon po kami natutunan sa Kanya. Panginoon, ang iyong pong alagad ang nakikiusap po sa iyo sa oras na ito. Amen. Yes, Jesus. Sa mga anak ko na nandito ngayon, hindi ko man po alam kung ano po yung mga situations ng buhay nila. But our God, alam mo po kung ano po yung situation ng bawat isa sa amin. Lord, it's been our prayer, Panginoon. Lagi mo pong patatagin ang aming po mga pananampalataya. May mga pagkakataon man po, Panginoon, na kami po'y nangihina. Pero nandiyan ka po, Panginoon. Siya nagpapalakas sa akin at nagpapatibay po sa amin upang mapagtuloy po na magsilbi sa iyo. Panginoon, kung ano man po yung mga sitwasyon nila, kung ano man po yung mga kahinahan nila sa oras na ito, Lord, I'm praying to you. Tulungan mo po ang bawat isa na mamuhay po ng aayon po sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa na mas lalo pa pong ma-inlove sa iyo at mas lalo pa po tumibay po ang pananampalataya. Kaya Panginoon, sa oras na ito, I'm praying to you. Bawat isa sa kami, Panginoon, na nandito ngayon, tulungan mo po na mas lalo pa po kaming mapalapit sa iyo at mas lalo po kaming magkaroon po ng eagerness at desire, Panginoon, na mapaurihan ka sa lahat po sa buhay po namin, sa anumang aspeto na mayroon po sa buhay po namin. Ikaw lamang po ang siyang mauna at madakila sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, sa oras na ito, I'm praying to you. Itong mga kapatiran na to, itong mga kapatid na to, Panginoon, na pangalagaan mo po ang kanilang mga spiritual na pamumuhay. Hindi lang po sila sa lahat po ng parte ng pamilya nila, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na maging channel of blessing, Panginoon. Upang sa ganon,
Sa buhay po namin, ikaw lamang po siyang madakila at may taas. Maraming salamat po sa iyong mga salita na napakinggan po namin sa oras na ito. Sa iyo lamang po lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, itong natin sa lugar.